Bakit nga ba kailangan pong may problema ang isang tao? Tama po ba? Diba? So, na-realize natin na dahil pala sa problema, lumalakas ang ating pinalalakas ng Diyos, ang ating pananampalataya sa Kanya. So, meron lang po ako ipapakita sa inyo mga litrato. Sasabihin nyo lang po sa akin kung ano. Ano po ba to? Eyebrow. Dapat pala di ko dinagyan ng pangalan. So, alam nyo na agad yung sagot, di ba? So, sa tingin nyo mga kapatid, ano kaya yung rason ba't nilagyan tayo ng kilay ng Diyos? Okay, bukod sa pawis, ano ba? Di ba? Minsan, alam nyo po, sabi po ng science, ano? Ang eyebrow daw po yung ating kilay. Di ba? Pagka daw po yung isa po sa mga nagbibigay para maibigay natin yung emosyon natin o makita natin ng isang tao ay galit, magkasalubong ang kilay. Tama po ba? Di ba? Nai-express yung emosyon sa pamamagitan ng kilay. Minsan kasi, ang pinapansin lang natin yung mata. Ang ganda ng mata niya. Di ba? Kulay green. Di ba? Parang pusa. Yung mga ganun. So, pinapansin natin madalas yung mga mata, yung minsan na di-disregard natin yung kilay natin. Tama po ba? Pag tumingin po ba tayo sa isang tao, ano unang titingnan natin? Yung ilong, di ba? Yung matangos ba? Pag tumingin tayo sa isang tao, titingnan natin yung kulay ng katawan, maputi ba o maitim. Di ba? Ganun kadali yung mga pinapansin ng isang tao. So, karaniwan, hindi natin napapansin yung kilay, pero napakahalaga pala ng ginagampanan nito sa ating mga buhay. Example, isa nga po sa mga rason kung bakit tayo may kilay, kasi ang katawan po natin is nagpo-produce ng isang acid, yung tinatawag nating pawis. Amen po ba? Amen. So, ang pawis po ay kapag, di ba, pag nalalagay siya sa mata natin, mahapde. Tama po? So, yun daw po yung sa mga purpose o reason kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng kilay. Amen po? Amen. At naniniwala ako mga kapatid, kung papansinin natin, tumingin ka sa katabi mo. Tingnan mo, yan. Kung titingnan mo yung katabi mo, lahat ng yan may rason kung bakit ganyan ang itsura. Amen po? Kasi bakit? Biruin nyo kung ang ilong natin nakaganon. Paano pag umulan? Hindi, patay tayo lahat, tulad tayo lahat, di ba? So lahat ng bagay may rason kung bakit ganyan ang dinesign ng Diyos. Kaya isa yan sa nagpapatunay na buhay ang ating Diyos, na may Diyos talagang lumikha. Sunod, ano tawag dito? O, di ba? Nakalagay ulit, eyelashes, di ba? So, ang tawag dito, yung pilik mata. Tama ba? Pilik mata. So, minsan kasi, hindi natin napapansin yung pilik mata. Akala lang natin, sabitan ito ng mga muta tuwing umaga, di ba? Akala natin sa pilik mata. Minsan, binabalukot pa ng mga babae para nakakatamang pansin yung ating mga pilik mata. Pero, napakalaga po pala ng ginagampanan ng ating mga pilik mata. Alam niyo po ba na yan po ay isa sa mga sumasala sa mga maduduming bagay para makaiwas tayo sa irritation at mga obstruction, para yung obstruction sa vision natin para hindi tayo mabulag, para hindi pasukin ang kung ano na yung mata natin. At alam niyo mga kapatid, napatunayan ko ito sa aking buhay, napakalaga ng eyelashes. Sabihin niyo sa akin kung bakit? Bakit? So kasi po, nung bata po ako, di ba pa uso nun yung boga? Tama po ba? Ngayon po, dahil makusisa akong bata, ang ginawa ko, sinilip ko boga tsaka ako biniga, di ba? Ngayon, nasabugan ako sa mata ng boga. Nung nasabugan po ako naman sa buga, nabura lahat yan. Imagine niyo po, alam ko kailan ang pilik mata. So, ganun na itsura. Nasabugan yung aking mata. At nang nangyari doon mga kapatid, akala ko mabubulag na, akala katapusan na ng earth ang buhay ko. Bakit? Kasi akala ko matatapos na yung pangarap ko ng mga panahon yun. Alam niyo ano nangyari sa akin? Yung mata ko namuti. Di ba? Parang nangyari kay Pablo. Parang nagkaroon ako ng kaliskis sa loob ng mata. And ang tingin ko po, ang vision ko pag dito sa kabilang mata ko is parang, alam niyo, parang may nakatakip na puti. Ganun po. Tapos, ang nangyari po nun, ang ginawa ko, diretso ako sa lababo. So, ang ginawa ko, nagpano ko ng palangganan, nilubog yung mata ko doon. Tapos nagpatilat ko, ayaw nang bumuka ng mata ko. Alam niyo kung bakit? Kasi po, yung mga pilik mata ko nalusaw. Nagkadikit-dikit po kaya ang ginawa ko, pinilit kong idinilat na gano'n. So, ngayon po, tumayin niyo ulit yung mga oras, mga araw, ang nangyayari po sa akin, lagi po akong silaw na silaw. Sabi ko, ba't kaya ako lagi akong silaw na silaw, hindi ko ako maidilat yung mata ko. Di ba? Pagka po, kahit halimbawa, ganito nga po na maliwanag na ganito, talaga pong silaw na silaw yung aking mga mata. And ngayon po, sabi po may nagsabi po, na kung bakit daw silaw na silaw ako, wala akong pilik mata. Sabi ko, napakahalaga pala ng pilik mata. And alam niyo mga kapatid, salamat sa Diyos kasi hindi niya ako hinayaang mabulag eh. Tanong niyo ulit kung bakit. Kasi kung nabulag ako ngayon,
Hindi ako makapagpupulis kasi po isa po sa mga qualification para maging pulis, ka dapat mga problema sa katawan. Purihin po ang Diyos dahil hindi niya hinayang mangyari. And isa pa po, sa karaniwang hindi natin pinapansin sa ating katawan. Ayan, ayaw lumipat talaga. Yung ating kilikili. Bukod sa kilikili, ano yung, di ba natin mapapansin yung buhok sa kilikili? Tama ba? Kaya lagi natin inaahit, di ba? Ahit tayo ng ahit, ang kate, di ba? Pag inaahit natin. Pero alam niyo mga kapatid, isa pala sa mga sa reason kung bakit nilagyan tayo ng Diyos ng buhok sa kilikili. Hindi para nakakahiya, di ba? Hindi dahil sa ganun, kundi para daw mapanatili yung temperatura ng ating katawan. Di ba? And kaya po kung titingnan natin, kapag pinawisan ng isang tao, mas pawis na pawis ang kanyang kiligili. Kaya po minsan, lagi yung ginagano yung kasi laging pawis yung kiligili. Pawisin po kasi kiligili ko eh. Then, paano na lang kung, di ba, kung wala tayong buhok sa kiligili. So, isa pa po sa mga reason kung bakit daw po may buhok tayo sa kiligili. Kasi pag daw po naglalakad tayo, umiiwas daw po ito sa friction ng balat sa balat. Kasi po, kapag po daw po isang balat, yung balat ko, tapos dumikit sa ganito ko. Ngayon pagka daw po, di ba, naglalakad tayo, gawa tayo ng gawa, taas tayo ng taas ng kamay. Ang nangyayari po pala doon, maaaring malapnos yung ating kamay kung wala pong mga kung wala pong mga buhok na gano'n, di ba? So talagang lahat ng bagay may rason. Tama po ba? Talagang lahat ng bagay may rason. Isa pa po, sa karaniwang hindi natin napapansin, yung alin? Ano nga ba rason kung bakit meron, anong ginagampanan ng rason ng maliit na daliri natin sa paa? Lagi lang naman nakasalubsob sa pinto, di ba? Nakasalubsob sa mga hamba ng pinto, di ba? Minsan pag nasalubsob ka, balak mo suntukin yung unang makikita, sobrang sakit, di ba? Minsan nga parang gusto mong suntukin yung pinto, pero sabihin mo sa sarili mo, bakit ko nga gagawin to, di ba? May baka may makakita sa akin. So minsan ganun po yung nangyayari sa atin, di ba? Pero alam niyo po ba, na ang napakalaki po ng ginagampanan ng maliit na daliri natin sa paa kahit palagi yung nasa lubsob. Tanong niyo sa akin kung ano? Alam niyo po ba na ang maliit nating daliri sa paa ay nagpo-provide ng balance? Kaya kung titignan niyo po yung sapatos niyo, kubarin niyo pagka po mamaya, hinubad niyo yung sapatos niyo, tingnan niyo po kung nasan yung mga kalyo, nandito sa maliit na daliri. Tama? Kasi pag naglalakad tayo, ang tawag dito, yung balance and yung tawag dito, ano tawag doon? Yung force. Pag naglalakad tayo, lagi nandito. Ala namang naglalakad ng pagano, di ba? Laging paganto, ang lakad. So ngayon, sabi po ng mga eksperto, ang portion daw po, yung reason kung bakit meron tayong paa, is para mapanatili yung balanse ng ating mga katawan. Di ba? Kaya kung talagang titingnan natin, at kung pag-aaral natin lahat ng body ng katawan natin, malalaman natin na ang Diyos ay ang Diyos ng mga rason. Amen po ba? Ngayon, sa buhay ng isang Kristiyano, may mga bagay na nangyayari sa atin. Pangit, maganda, may mga bagay na nangyayari sa atin, bakit tayo pang dumaranas? Tama po ba na tatanong po ba tayo ng mga ganun yan sa buhay natin? Bakit ako pa kailangan dumanas ng mga pangyayari ito? Ano ba yung rason ng Diyos? Bakit niya hinayaan at inalaw yung mga bagay na ito na mangyayari sa aking buhay? Amen po ba? At isa po sa mga rason, example, nagising ka ngayong umagang ito. Di ba? Buhay ka, humihinga ka, nandito ka ngayon para magpuri sa Diyos. Isa yun nating matatawag na dakilang rason. Di ba? Kasi hindi lahat mga kapatid, niloob ng Diyos na magising pa at yung katabi mo nandyan pa hanggang ngayon. Di ba? Humihinga. Di ba? Ayun ang tinatawag nating dakilang rason ng ating mga Diyos, ng ating Diyos. So, ang pag-aaral, meron po akong ibibigay sa inyo. Meron po kasi tayong tinatawag na rason na nalalaman ng tao at isang rason na hindi pwedeng malaman kailanman ng isang tao. Naniniwala po ba kayo doon? Siyempre, hindi pa kayo maniniwala, kaya kailangan mong paniwalaan kayo. No? So, meron po tayong tinatawag na knowable reason. Diba? From the word know. Nalalaman, able, kaya. Diba? May natutunan ako kay Ate Ring, diba? Able, kaya, diba? So, knowable reason. Diba? May mga rason tayo na niloob ng Diyos na malaman ng isang tao. Diba? Bibigyan ko kayo ng isang mga kaisipan. Alam niyo, nabasa niyo na po ba Genesis? Genesis. Yan napagbasa ng Genesis dito. Amen. Kung titingnan natin, sa luwang ng hardin ng Eden, bakit inilagay pa ng Diyos doon sa gitna ng Eden? Yung puno na nagbibigay ng karunungan at kaalaman. Di ba? Pwede naman yung tawag sa kasulok-sulukan ng Eden. Di ba? Ano ba yung rason ng Diyos?
Isa pa, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Tama po? Amen. Kung ang Diyos natin makapangyarihan, ba't hindi na lang niya patayin si Satanas para ala na nagkakasala? Di ba? May mga tanong tayo sa bunbunan natin. Hindi natin alam kung bakit. Tama po ba? Kasi naniniwala ako kung bakit pinahintulutan yung mga bagay na yun. Kasi may great na rason ang Diyos para sa atin. Amen po ba? Example, isa sa mga rason kung bakit pinahintulutan ng Diyos kasi tayong mga tao, manitigas ang ulo natin eh. Tama po ba? Amen. Pero ang kandahan ito mga kapatid, kahit na umpisahan natin ng mali ang isang bagay, tatapusin ng Diyos na tama. Amen? Ang mahirap kasi mga kapatid, sinimulan natin ng mali, tinapos pa rin natin ng mali. Di ba? May mga bagay na inumpisahan naman natin ng tama, natapos ng mali. Tama? Meron naman tayong inumpisahan na mali, natapos ulit ng mali. Di ba? Kaya napakahalaga mga kapatid na yung lahat ng meron tayo, pinagkakatiwala natin sa Diyos. Buong buhay natin, pinagkakatiwala natin sa Diyos. Bakit sa sarili natin, puro mali ang gagawin natin. Tama po ba? At ang tao ay madaling matukso. Ang tao ay madaling maakay ng kamunduhan. Tama po ba? Kasi meron tayong emotion, will. Di ba? Na kakayahang magpala sa sarili niya. Di ba? So kaya po mga kapatid, may pagkakataon, tayong mga tao, mahihina talaga tayo kung wala ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya nga po yan sa mga rason kung bakit pinahintulutan ng Diyos sa mga bagay na yon is to express great love and unspeakable grace ng ating Diyos. Amen po ba? Great love. Pag sinabi natin great love, ito yung pagmamahal na kahit nagkasala ka ngayon, bukas at sa darating na panahon, pinatawag ka ng Panginoon. Ang tawag doon, great love. Amen po ba? Meron din tayong tinatawag na unspeakable grace o ito yung grasya ng Panginoon na hindi natin maipaliwanag. Amen po ba? Nagkakasala tayo, pero ang Diyos pinatawad tayo, di ba? So, isa sa mga mabibigay kong example sa inyo mga kapatid. Sa tingin nyo, kung hindi nagkasala ang tao, hahanapin kaya natin ng biyaya ng Diyos? Hahanapin po ba natin ng biyaya ng Diyos kung hindi nagkasala ang tao? Hahanapin po ba natin ng Diyos kung hindi niloob ng Panginoon o kung hindi tayo kung tayo ay perpektong tao? Amen po ba? Kasi naniniwala ako na kung tayo ay perpektong tao, hindi tayo hahanap ng perpektong Diyos. Amen po ba? Kasi kung perfecto tayo, ba't maghahanap pa ako ng isang bagay na perfect para maging perfecto? Okay, perfecto na nga ako. Kaya minsan, may mga bagay na niloloob ang Diyos because of this great reason. And ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, gusto kong ipaalam sa inyo mga kapatid, yung walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Sabi po dito, Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ngayon, nasaan doon yung pagmamahal ng Diyos? Nasaan doon yung where's the great love? Balik po tayo sa verse. Sabi po dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Yun yung tinatawag nating pagmamahal. Kaya nga po masasabi nating mahal tayo ng isang tao kung handa siyang mamatay para sa atin. Tama po ba? Ngayon, ito isang example. Sabi po ng Diyos sa Bible, sa asawang lalaki, sabi niya, o ikaw, lalaki, mahalin mo ang iyong asawa kung paanong si Kristo ay naibigay niya kanyang sariling buhay para sa iglesia niya. Amen po ba? Ibig sabihin doon, malalaman mo parang mahal ka ng asawa mo kapag handa siyang mamatay para sa iyo. Amen po ba? Kaya tanungin mo yung asawa mo, handa ka na mamatay para sa akin. Ayan. Di ba? Nakakaalaman na. Di ba? Malalaman natin na talagang ang isang tao, mahal na mahal tayo pag handa siyang mamatay para sa atin. Di ba? So, ganun ang ginawa ng Diyos. At isa pa mga kapatid, na pinakamatindi, hindi ka pa sinisilang, baka hindi ka pa pinagpapalunuhan ng nanay at tatay mo, iniligtas ka na ng Diyos. Di ba? Yun yung tinatawag nating pagmamahal ng Panginoon. Sunod, nasaan naman yung tinatawag nating unspeakable grace? Sabi po, balik po tayo sa verse, sabi dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, pag sinabi natin makasalanan pa, ang tao po kasi, nung nagkasala, meron tayong tinatawag na kasalanan na naipasa sa atin hanggang sa hindi pa natin nakakilala ang Panginoon, nandun pa yung kasalanan na yon. Ngayon yung kasalanan na yon na nagpadumi sa tao.
Ngayon, dahil ang Diyos natin ay banal, galit siya sa mga bagay na hindi banal. Tama po ba? Kaya nga po sa Old Testament, bago ka patawarin ng Diyos, kailangan mong mag-alay ng kambing, ng tuta, di ba? Nang mag-alay ng mga baka, mga asno, mga bagay na kailangan para mapasaya mo ang Diyos. Pero mga kapatid, sabi ito, nung tayo makasalanan pa, ibig ko sabihin, nung tayo makasalanan pa, ito yung mga panahon na hindi natin hinahanap ang Diyos. Amen po. Ito yung mga panahon na nag-i-enjoy tayo sa kasalanan ng mundo. Ito yung mga panahon na ini-enjoy natin lahat ng bagay na kapagbibigay ng kaligayahan sa ating katawan na panlupa. Ito yung mga panahon na hindi mo naisipan man lang na magsabing, Lord, salamat. Masasabi mo lang, Lord, salamat kapag tumama ka sa loto, kapag tumama ka sa wedding. Di ba? Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, minahal na tayo ng Panginoon, namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo noong tayo'y makasalanan pa. Yun yung tinatawag nating yung tinatawag nating unspeakable grace ng Panginoon. At kaya nga po, ang kalagayan ng tao bago natin makilala ang Diyos, ay tinatawag po natin total depravity. Sabihin nun, patay ang tao. Amen po ba? Patay ang tao spiritually. Pag sinabi natin patay ang tao spiritually, ang patay po ba, may nagagawa po ba ang patay? Wala. Dahil patay na patay ang tao, sa kasalanan, ni ang pananampalataya sa Diyos, ni isipin natin magpuri sa Diyos, hindi natin maisip. Sabi nga po sa Isaias, gumawa ka man ng mabuti sa kapwa mo, ano man ang gawin mo, ang tingin ng Diyos, basahan lang sa kanyang harapan. Kasi nga patay po tayo, lugmok po tayo sa kasalanan bago natin makilala ang Panginoon. So yan, picturean nyo na lang po, tapos basahin nyo na lang po yung ibig sabihin. Pero isa po sa mga patunay niya na talagang patay po ang tao is yung makikita po natin sa Efeso chapter 2. Sabay-sabay po natin basahin sa ating mga Bible. Efeso chapter 2 verse 1 to 9. Sabi dito, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at saan? Sa inyong mga kasalanan at pangakasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasahog sa Diyos. Dati alipin tayo ni Satanas. Tama po ba? Alipin tayo ni Satanas. Lahat ng gusto niya, ginagawa natin. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan tayo ng Diyos dahil nga sa kasalanan na meron tayo. Hindi po kasi pwedeng ang banal na Diyos, di ba, ay lumapit sa isang bagay na banal, sa isang bagay na hindi banal. Ayaw na ayaw po ng Diyos sa mga bagay na. Kaya nga po nun, yung mga pinunong pare, kapag pumasok sila sa kaban ng banalang Diyos at may ginawa silang kasalanan, patay sila sa Diyos. Amen? Kaya nga po mga kapatid, yun yung sinasabi natin na galit ang Diyos sa kasalanan ng mga panahon iyon. At sabi dito, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y, sabay-sabay, niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen po ba? Pag sinabi kagandahang loob, may ginawa ka. Wala kang ginawa, kagandahang loob nga ng Diyos, regalo ng ating Diyos. Sabi dito, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamulong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kaganyang kagandang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Sabay-sabay. Hindi ito, sabay-sabay tayo, 1, 2, 3, go! Hindi, talaga, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Hindi, wait lang, nakaano ba? Hindi pala, kaya pala hindi kayo makasabay. Ulit, take 2, 1, 2, 3, go! Hindi ito bunga ng inyong, amen, di ba? Ibig sabihin, noon pa man,
yung pananampalataya natin galing sa Panginoon. Yung kakayahan mo ngayon kung bakit ka nabupuri sa Diyos, galing sa Diyos yan. Ang tao, totally, wala tayong kayang gawin kung wala ang Diyos sa mga buhay natin. Amen! Hindi natin kaya magtaas ng kamay, kundi dahil sa Diyos. Amen po ba? Aatin ka pa dito sa panambang ito, kundi dahil sa Diyos. Amen! Di ba? Ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay dahil sa Diyos. At walang iba at dahil sa Diyos, wala tayong ambag sa lahat ng iyon. Amen po ba? Kaya nga, kung ikaw ay talagang nakaranas ng biyaya ng Panginoon, hindi ka tatalikod sa Diyos. Amen. Kung ikaw ay totoong naranasan mo yung kapatawaran ng Diyos at yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ewan ko lang, hanapin mo kapatid, sinasabi ko sa iyo. Amen. Kasi bakit? Araw-araw ba, perfecto tayo? Hindi, nagkakasala tayo. Pero kung ikaw, naranasan mo yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos, hahanap-hanapin mo ang Diyos dahil sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Amen? So, yun yung mga bagay na pinahintulutan ng Diyos na malaman natin. Ngayon, ibibigay ko naman sa inyo ito, ang known reason. Ito mo yung mga rason na hindi pinahintulutan ng Diyos na malaman ng tao. Example, bibigyan ko rin kayo ng tanong. If God is the Creator, who ate God? Di ba? Nag-overthink, di ba? Ito yung madalas na tanong ng ibang mga di naniniwala sa Diyos. It is, sabi, kung ang Diyos ang lumikha, sino ang lumikha sa Diyos? Oh. Hindi natin, kahit tarungin ang isip na yun, mababaliw tayo. Tama po ba? May pag-asang mabaliw tayo. Kung ang Diyos ang lumikha, sino ang lumikha sa Diyos? Naisip po ba natin yung mga bagay na yan? Eh ngayon, papatunayan po natin sa pamagitan din ng kanyang salita. Sabi po dito, Isaiah chapter 55 verse 9, sabay-sabay. Na inyong kaisipan, may mga bagay na itinago ang Diyos sa atin. Bakit? Kasi kung malalaman natin lahat ng bagay, hindi na siya Diyos. Tama po ba? Kung alam natin ang lahat sa Kanya, hindi na siya Diyos. Kaya nga po sinabi natin Diyos, mas angat kaysa sa tao. Amen po ba? Mas ahead sa'yo, ibig sabihin, may mga bagay na itinago ang Diyos sa atin. Kasi nga Diyos siya, mga kapatid. Amen po ba? Kaya po may mga tanong sa isip, may mga tanong tayo sa kaisipan natin na hindi pa nasasagot. Iyan yung patunay na yung sinasamba mo ay totoong Diyos. Kasi hindi mo maipaliwanag. Amen po ba? Kaya po yung pinaglilingkuran na Diyos natin, buhay. Naniniwala po tayong buhay ang ating Diyos. Amen po. At sa mga bagay, mga kapatid, na pinahihintulutan ng Diyos, naniniwala tayo na everything has a reason and purpose. Tama po? Lahat na nangyayari, lahat na naranasan natin, lahat na kinakaharap natin sa buhay, may dahilan at dakilang plano ang Diyos. Amen po ba? Amen. At sabi pa nga po, there's no accident to God. Bakit natin nasabing walang aksidente sa ating Diyos? Because God is omniscient God. Ibig sabihin, bago ka pa dumaan sa problema na yan, nakita na ng Diyos na napagtagumpayan mo yung problema yan. Diba? Bago ka pa dumaan sa pagsubok na yan, nakita ng Diyos na nakasurvive ka sa problema yan. Ang Diyos natin, alam niya ang mangyayari. Nangyari noon, mangyayari at mangyayari pa lang. Amen po ba? Kaya alam ng Diyos ang mangyayari sa buhay mo. Ngayon, kung alam naman pala niya lahat ng mangyayari sa buhay ko, kung ako, Kristiyano, syempre, doon na ako magtitiwala sa nakakaalam ng bukas. Amen po ba? Isa lang yan sa mga dahilan kung bakit hindi pinahintulutan ng Diyos na malaman natin lahat ng pangyayari sa mundong ito ay para magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso natin. Amen po ba? Ganito yan eh. Bigyan ko po kayo ng parang isang practical na example. Sasakay ba kayo sa motor ko kung wala kayong tiwala sa akin? Hindi kayo sasakay sa motor ko, wala kayong tiwala sa akin. Tama po ba? Malay ko ba dyan sa driver na yun? Ikaw nga, di ba? Ewan ko, ganito kasi ang kaisipan ng tao. Kapag nakikita natin yung isang bagay, mas madali tayong magtiwala. Tama po ba? Example. Kaya lang naman kayo sumasakay sa akin kasi alam nyo na sanay ako mag-drive. Tama po ba? Di ba? Kasi alam nyo na nagdadrive talaga ako ng motor. Paano kung hindi nyo alam na nagdadrive ako, sasakay kaya kayo sa akin? Hindi. Yun yung doon natin makukulit yung aral na kahit hindi natin nakikita ang Diyos, magtitiwala tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen.
Kaya po kahit di natin nakikita ang Diyos, talagang yung tiwala natin sa Panginoon, ibigay po natin sa Kanya. Amen. Ngayon, isa sa mga dahilan kung bakit nga ba, ano nga ba yung purpose kung bakit binibigay sa atin ng Diyos? Ito, problem. Di ba? Kapatid, may problema na ako, pinamumblema mo ba ako? Di ba? So, alam nyo mga kapatid, ang problema, normal lang sa mundong ito. Tama po? Kung wala kang problema, baka hindi ka tigamundo, di ba? Baka hindi ka tao, di ba? Lahat ng bagay, lahat ng problema, normal lang mga kapatid. No, normal lang, may problema ang bawat isa sa atin. Ako bilang estudyante, pinoproblema kung paano ako makakapasa. Magulang, pinoproblema mo kung paano mo pag-aaral yung anak mo. Di ba? Sino pa ba may problema dito? Ikaw, kaya nga, yung mga bata kasi ang problema niyan. Paano sila makakapaglaro? Di ba? Tayong mga may edad na, alam niyo mga kapatid, naisip ko, habang umiidad pa ng tao, lalong dumadagdag ang problema. Nakikita niyo? Kasi ang tao, habang tumatanda ang tao, nakikita natin ang problema. Amen po ba? Habang umiidad ang tao, nakikita natin yung mga problema sa bahay. Pati yung maling saksakan, nakikita natin, di ba? Di ba? Mga bagay na hindi naman dati problema, nakuproblema natin. Kasi nagkakaroon tayo ng kaisipan. Kasi nga po, ang problema ay normal lang sa mundong ito. Kahit saan ka tumingin, may problema. Kahit tingnan mo, tumingin ka sa ibang tao, may problema. Tumingin ka kahit kanino, may problema. Tingnan mo lahat ng nakikita mo sa mundo ito, may problema. Amen po ba? Pero lagi nating tatandaan, mga kapatid, yung mga bagay na hindi nangyayari sa ating normal, lagi natin tatandaan na ang Diyos natin hindi siya normal, at hindi siya katulad ng isang tao mag-isip. Kaya kung mayroon man tayong mga problema mga kapatid, kaysa unahin natin lumapit sa tao, mas unahin natin lumapit sa ating Diyos. Amen. Kasi meron siyang mas magagawa. Meron po ko ipapakilala sa inyo. Kilala niyo po ba si Gideon? Amen. Di ba? Kung nakikilala niyo si Gideon, yung kwento ko po muna sa inyo yung story ni Gideon. Noong unang panahon, yung Israelita po kasi ay sinakop ng mga tinatawag nating Midyanita. No, itong mga Midyanitang ito talagang, itong mga Midyanita ito talagang mga sabihin natin mga maladahas, di ba? At ang kanilang ganito po kasi ang nangyayari nun. Ang mga Israelita magtatanim. Pagka nakapagtanim sila, na malawak yung tanim na dadating yung mga Midyanita, sisirain yung kanilang mga tanim. At isa pa sa mga ginagawa nila, yung mga alaga nilang hayop, mga alaga nilang mga palakihing hayop, mga kambing, ayan, ay dinanako po ng mga Midyanita. Ganun po ang ginagawa ng mga Midyanita sa mga Israelita ng mga panahon iyon. Pero, sa hindi kalayuan, may nakita ang Diyos na isang lalaki na nagngangalang Gideon. Ngayon si Gideon, eto, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Pero kung bago po dumating sa verse na yan, kung babasahin po natin istorya ni Gideon, si Gideon, nagigiit siya ng trigo sa pisaan ng ubas. Katingin niyo bakit? Diba? Kasi natatakot siya. Diba? Kaya ang ginagawa niya, pagka nagigit siya ng trigo, pupunta siya dun sa mga pisaan ng grapes at dun siya nagigit ng trigo. Bakit? Kasi pag nakita ng mga Midyanita, nagigit siya ng trigo, nanakawin yung kanyang trigo. Diba? Tapos, sasabihin ng Diyos, magiting na lalaki. Duwag nga siya, di ba? Tama mo ba? Makikita natin sa karakteristik at personality ni Gideon, takot siya. Tama po? Di ba makikita natin takot si Gideon? Ngayon, basahin po natin to susunod. Sa verse 16, sabi po ito, sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midyanitang ito na para ka lang lumalaban sa andaw. Sa isang tao. Pero kung babasahin po natin yung istorya sa hukom, inilarawan po ng Diyos sa mga Midyanita, ang kanilang karawahi daw po ay kasing rami ng buhanan sa karagatan. Tapos sasabihin ng Diyos sa'yo, lalaban ka lang, kasamahan kita, tapos lalaban ka lang parang lumalaban ka lang sa isang tao. Di ba? Kumukontra sa kaisipan ng tao, tama po ba? Kung gagawin natin yung pandama, yung 5 senses natin, malalaman natin na parang hindi normal mag-isip ang Diyos. Tama po ba? At isa pa dito mga kapatid, pinakamatinding din naman ng Diyos. Si Gideon po nag-ipon ng mga kalalakihan sa Israelita. Dinala niya, nakaipon po siya ng 32,000 na mga kalalakihan. At sabi ng Diyos, Gideon,
Ang gawin mo, sabihin mo sa mga tao ito, na lahat ng natatakot, lahat ng naduduwag, umuwi na. At nangyari, umuwi. Ang natira po ay 10,000 lamang. Umuwi po yung 12,000 na mo ba? Umuwi, tapos, ay, ilan ba na? Kasi ito ng 22. Umuwi, ang natira po, 10,000. Ngayon po, ang sabi po ulit ng Diyos, Gideon, ganito gawin mo. Baka sabihin kasi ng mga taong iyan, nanalo sila dahil marami sila. Bawasan mo pa ulit. Di ba? Ngayon, nabawasan yung hukbo niya. At yung panghuli, ang sabi ng Lord, Gideon, ganito gawin mo, Gideon, pumunta ka sa ilog. Papuntahin mo sila, painumin mo sila. Lahat ng iinom na parang aso, pauwiin mo na. Di ba? Kaya kung uminom ka parang aso, umuwi ka na. Di ba? So, isa pa, at ang kunin mo lang yung mga Israelita na iinom gamit ng kanilang mga kamay. Ngayon, ang natira, alam nyo kung ilan? 300. Tapos lalaban ka sa ganong karaming tao na parang lumalaban ka lang sa isang tao. Parang taliwas sa kaisipan ng tao. Tama po ba? Amen. Ngayon, ang nangyari, pinanghinaan naman ng loob si Gideon Talagang babasahin may kwentang ito. Talagang si Gideon, nanghingi pa siya ng sign. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw talaga nagsasalita sa akin, Lord, meron akong balahibo ng tupa. Ang sabi ng Diyos, Lord, kung ikaw talaga tumatawag sa akin, dapat bukas, itong bulak na ito, basa. Pero yung lupang kinalalagyan niya, dapat tuyo. Kinabukasan, nangyari. Ganun nangyari. Hindi mo rin na-contento si Gideon. Lord, ikaw ba talaga nagsasalita? Palalabanin mo ako sa kasing namin ng buhangin. 300 lang kasama, di ba? Ngayon, ang sinabi niya, ang ginawa naman ni Gideon, binaligtad naman niya ngayon. Yung balahibo doon ng tupa, dapat tiyo, tapos yung lupa ang basa. Kinabukasan, nangyari na naman. Di ba? Talagang ang Diyos talaga nangungusap sa akin. Naranasan po ba natin yon, mga kapatid? Lord, kung sinasabi mo talagang mag-share ako dito, dapat makakita ako ng kulay pula. Diba? Lord, kung ikaw talaga nagsasalita para sa akin, dapat merong tao na pumunta sa akin. Alam niyo mga kapatid, ng mga panahon na yun, pag nag-share ako ng salita ng Diyos, sabi ko, Lord, kalooban mo ako talaga ikaw ako nagsasalita nito para sa akin na mag-share ako ng salita ng Diyos. Kapag nagpadala ka ng isang taong mananampalataya at sasamahan ako, mga kapatid, ang Diyos talaga nagpapadala. Di ba? Kaya talagang mag-share ka kasi sinasabi talaga sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Ngayon po, ang nangyari yun, na pinanghinaan naman ng loob si Gideon. Ang sabi ng Diyos si Gideon, Gideon, punta ka sa mga Midianita, subaybayan mo sila, at may makikita ka doon. Ngayon, kasama niya, dalawa sila, pumunta sila doon. Ngayon, merong dalawang nagkukwentuhan. Di ba? Ang sabi ng isang nanaginip yung isa, ang sabi niya, pare, nakapanaginip ako. Ano yung ginapaginipan mo? Nakakita ka ako ng isang labadura ng isang malaking tinapay na gumugulong at bumangga sa isang tolda at yung toldang iyon nawasak. Pinaliwanag nung kasama, Hoy, si Gideon yan, na anak ng Diyos. Yung mga tabak ni Gideon yan, pagtatagumpayin siya ng Diyos. Ngayon na nangyari, narinig ni Gideon yung salita yun, kaya lalo siyang lumakas sa kanya loob, umuwi siya. Nakipaglaban. Tinawag yung inyo mga pare, tara, inuutos talaga ito ng Diyos. Wait lang Gideon. Ang sabi niya, kung ito, tatanungin kayo sa kaisipan ng isang tao, gamitin mo natin yung tanggalin muna natin yung pananampalataya nyo. Gamitin muna natin yung kaisipan ng isang tao. Kung tayo malulusob sa labanan, ano dadali natin? Espada, palakol, chinelas, di ba? Ano dadali natin? Toothbrush, di ba? Ano dadali natin, mga kapatid? Dadala tayo ng palakol, ng nail cutter, ano mga dadali natin? Palakol, di ba? Mga bagay, kasi alam natin sa digmaan tayo pupunta. Tama po ba? Pero kung babasahin ulit yung kwento, ang pinadala sa kanila ng Diyos, torotot, kandila, tsaka banga. Di ba? Ano gagawin mo doon? Di ba? Ano, bibingawin mo sila sa pamagitan ng torotot? Di ba? Ano, aapoyan mo yung mga puwit nila para makitakbo, di ba? Kung iisipin natin, taliwas talaga sa kaisipan ng tao yung sinasabi ng Diyos. Alam niyo kung bakit ganon? Para magtiwala tayo sa Kanya, titignan, masusunod tayo. Di ba? At isa pa mga kapatid ko, palakpan ko natin natin Diyos ng buhay. Hallelujah! Ganito naman. Pero kahit ganun mga kapatid, si Gideon, sumunod pa rin siya. Tama po ba? Inawat niya, mga pare. At alam niyo, pinakamatinda pa dito, dinibay niya yung 300. Di ba? Dinibay niya yung 300. Sabi, pare, kayo magdadala ng, lahat na nga na may dalang turotot. Umikot na tayo sa kampo. Tapos, kayo magdala ka kandila, tsaka
ba? Nagligtas ang Diyos, ganun ba sabi nila? So pumalibot sila sa kampo ng Midianita at ang ginawa nila, tumurotot si Gideon. Pag turotot ni Gideon, nagturototan sila lahat. Binasag nila yung banga, di ba? At yung kandila, pinatay. Ang nangyari mga kapatid, nagkagulo yung mga Midianita, naglaban-laban sila. Sila mismo nagpatayan, nagtakbuhan. Diba? Makikita natin doon na ang Diyos, tinitingnan lang niya tayo kung susunod tayo sa Kanya. Amen po ba? At isa pang matindi dito mga kapatid, ito, i-connect naman sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Tayong mga Kristiyano, may nagsasalita dito sa harap. Sasabihin, pinagpala ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Di ba? Narinig natin, dinideklara natin, Lord, pero bakit ganito yung nararanasan ko? Di ba? Pinagpala ako ng Diyos, pero bakit bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Tama po ba? May mga salita ang Diyos na parang taliwas sa kaisipan ng isang tao. Amen po ba? Alam niyo kung bubulay-bulayin natin ang salita ng Diyos, isa lang ang gustong gawin ng Diyos sa atin, pagtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala, patuloy tayong umasa sa Kanya. Ano man yung pinagdaraanan natin problema lang yan, may Diyos tayo. Amen po ba? At isa pa dito mga kapatid, ang isang problema, lalong nagiging problema, depende doon sa tumitingin na tao. Paano ko nasabi? Si David, nung nakipaglaban siya kay Goliath, hindi niya tinignan kung gano'ng kalaki si Goliath. Tinignan niya kung gano'ng kalaki yung Diyos na kasama niya. Ganun tayo mga kapatid, sa tuwing daraan tayo sa mga problema ng buhay natin, sa mga nangyayari sa buhay natin, tingnan natin lagi kung gano'ng kakapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Kaya patuloy lang po tayong umahal sa ating Panginoon. Ngayon, isa pa po, gusto kong sabihin sa atin is, walang aksidente sa Panginoon kung bakit natin nararanasan yung mga experience. Tama? Ano po yung mga experience natin? Experience sa asawa, experience sa pamilya, experience sa mga anak. Pangit man o maganda, basta experience, di ba? May mga nangyayari sa buhay natin parang pangit na experience. Sabi nga, experience will teach us. Pero hindi po ako naniniwala na experience will teach us. Because God will teach, because God will teach us through our experience. May mga experience na tayo na hindi naman galing sa Diyos. Di ba? May mga experience tayo, si Satanas pala nagbigay ng experience na yan. Di ba? Kaya hindi lahat ng experience may magandang maidudulot sa buhay natin. Tama po ba? Di ba? Kaya nga po, because God will teach us through our experience. Ngayon, meron po ang kukwento sa inyo, pwede po ba? Ayan. Ako po ay hindi po lingid sa inyong kaalaman na ako po ay nag-aaral. Tama po ba? So dahil nag-aaral ako, sa Baliwag ako nag-aaral. Ngayon, lagi akong pumapasok doon, nakamotor, uwi ako nakamotor. Pero mga kapatid, may isang pagkakataon na pinatunayan ng Diyos sa akin. Ano ko nasabi? Alam niyo ba yung San Roque? Yung San Rafael. San Roque. Pagdating ko sa San Roque, mga kapatid, huminto yung isang motor na nasa harap ko. Ang nangyari, may tumawid palang aso. Ang nangyari, nasagasaan kay aso. Ang nangyari sa aso, umikot, napakatuloy na ikot, parang turong po sa kalsada. Napakatuloy na ikot. Pero mga kapatid, nakapagtataka. Dati nang kasagasaan ako ng aso doon, nagsemplang ako. Pero bakit nung nasagasaan kay aso doon, ang galing talaga ng Panginoon, sabi ko, Lord, siguro may kasama akong anghel. Kasi bakit? Hindi man lang nagalaw yung kamay ko eh. Yung aswang tuminansik sa kalsada. Di ba? Hindi isa pa. Yun. Nung same na araw din na yun, mga kapatid, pagdating ko naman sa Sabang. Di ba? Pagdating ko sa Sabang, ang nangyari, may babae. Di ba? Yung ibang mga nanay pa yung nagmumotor, di ba? Ay pag nanay yun, siyempre magagalit sa'yo pagka sinabi mong mali siya, di ba? Nanay eh. So ngayon ginawa, bago siya, di ba, dapat, bago ka lumiko, naka-placer ka na. Tama po ba? Ang ginawa niya, huminto, tsaka nag-placer. Then yung kasunod niya, pumaling, huminto rin, pumaling. Ako naman, pumaling din. Ang nangyari, nahagip ko yung lalaki. Bumagsak kami pareho. Ang nangyari, naagalaw. Then, pagbagsak kong gano'n, napipihit niya si linyador. Umaandar, binitawa mo gano'n. Tapos, ang nangyari, sumabit yung bag ko, kaya pala di ko makita, nakasabit yung bag ko doon sa motor niya. Teka lang, nakasabit yung bag. Ganun yung mga tao doon. Tapos, nakapulger ako, hindi ako
alam ko pagkakakilanlan. May idaba pala ako dito. Idaba, RC, nakalagay yung ganun. Pero sana naman hindi na videohan, di ba? Anong nangyari mga kapatid? Ang pinakamatindi pa dito, yung lalaking nahagip ko. Kasi sa totoo lang, pareho kami may kasalanan. Di ba? Inaamin ko naman, pareho kami may kasalanan daw kasi kumano agad ako, pumasok agad ako. Kasalanan naman niya, hindi siya tumingin sa mirror bago siya kumano. So, ang nangyari? Sabi sa akin ng lalaki, pare, okay ka lang ba? Nakaganon po, nakaganon. Ginawa ko, kinamayan ko, okay ka lang. sabi ko, nung paalis ako na, iniisip ko, ba't ko baka ako kinamayan? Di ba? Kasi nasanay tayo sa church, pag may gumanon, kakamayan natin, di ba? Ang ginawa ko, gumanon kasi, ginawa, kinamayan kong ganon. Tapos, ginawa ko, okay ka pa doon sa mga ano, okay lang ako, okay lang. Alam akong nangyari, sabi sa akin ng laki, naisugat ka ba ka, alabo ka ako. Yun, dire-diretso ako sa pagpasok, sabi ko, purihin ng Panginoon dahil iniingatan mo ako, Ma. Dahil nakarating ko sa eskwelahan, pagkarating ko sa eskwelahan, kabang-kaba ako. Sabi ko, buti ka ako, Lord, iniingatan mo talaga ako mga anak mo. Alam niyo mga kapatid, kung di ko na-experience yung bagay na yun, hindi ko malalaman na iniingatan pala ako ng Diyos. Amen po ba? May mga bagay na niloloob ang Diyos, may mga experience na ibinibigay sa atin ng Diyos para malaman natin na kasama natin siya. Hindi naman nahayaan ng Diyos. Example malalaman mo ba ang Diyos ay nagpo-provide kung lagi kang merong pagkain at meron kang inuulam sa pang-araw-araw na buhay? Hindi, di ba? Pero kagandahan ng mga kapatid, ang Diyos natin, talagang nung pinagpala na tayo, may nagutom na po ba dito? Wala pang nagutom dito, di ba? Punta ka lang sa likuran mo, makapitas ka ng talbos, lagyan mo ng sardinas, ulam, boom, panis, di ba? May ulam ka na. Diba? Ang Diyos hindi talaga nagpapabaya sa kanyang mga anak. Amen. Kasi minsan, ang nagigintingin natin sa pagpapala, puro pera, physical na bagay. Ang pagpapala mga kapatid ng Diyos, hindi lang sa pera. Amen. Ang pagpapala ng Diyos, humihinga ka, pinagpala ka ng Diyos. Amen. Malakas ka, kumpleto pamilya mo, pinagpala ka ng Diyos. Di ba? Isa pa, may problema ka, nasolusyonan yung problema mo, pinagpala ka ng Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng solusyon. Tama mo ba? Kaya nga po, our experience, ginagamit ng Diyos ang experience para patunayan sa ating buhay ang ating Diyos. Amen po. Isa pa, nakuwento sa Bible naman. Lagi na lang kwento ko, di ba? Kwento naman sa Bible ang pag-usapan natin. So, bago ko ilabas yung verse, kilala niyo ba si Shadrach, Meshach at Abednego? Di ba? Si Shadrach, Meshach at Abednego, kaibigan sila ni Daniel. Ngayon, si Haring Nebukadnezar ay nagpagawa ng napakalaking gintong rebulto. Ang sabi niya, kapag narinig niyo yung tambuli, narinig niyo yung torotot, narinig niyo lahat ng instrumento, sabay-sabay kayo lumuhod sa aking pinagawang Diyos rebulto. Ngayon, etong tatlo na ito, ewan ko, alam ba sinabi ito, magkakatabi sila, no? Daw ang ginawa nila, pagtunog ng trompeta, ang ginawa ng tatlo, nanatili silang nakatayo sa harap ng Panginoon. At sinabi, kahit na siyempre, ikaw man yung kahit natao, siyempre, sigurado naman na medyo kinabahan yung tatlo ngayon, di ba? So, natatakot sila kasi ang sabi ng hari, ang sino mang idilulod sa rebultong ito ay itatapon saan? Sa nagliliyab na hurno o sa liliyab na apoy. Ngayon mga kapatid, ang nangyari sa tatlong ito, nanindigan sila sa Panginoon. Di ba? Tumurotot. Nung pagturotot, hindi silang nakatayo at hindi sila lumuhod sa Panginoon. Ganito mga kapatid, minsan, tayo bilang mga Kristiyano, yung experience na pinagkakaloob sa atin ng Diyos, ang maglalabas din kung talaga kung gaano yung pananampalataya natin sa Diyos. Naniniwala po ba kayo? Example, sa eskwelahan. Example na lang natin sa eskwelahan. Raras ko nung nakaraan lang kasi puro exam kami sa linggo. So ngayon na nangyari mga kapatid. So yung kwento, mag-ibigay mo na kayo example. Di ba po sa eskwelahan kasi, sa eskwelahan, hindi talaga may iwasan ng pangokopya. Tama po ba? Tama. Di ba? Sino naging estudyante dito? Nangokopya. Di ba? Nangokopya tayo. Yay! So, ang nangyari dito, mga kapatid, yung teacher ko, sobrang luwag ng teacher ko na to. Okay lang sa kanya magkopyahan. Okay lang sa kanya magkopyahan. At ang nangyari dito, mga kapatid, ayaw lang niya sa mga estudyante, ang pangokopya is, yung nagtitipon-tipon niya, parang groupings, yung exam niya na ginagawa. Ayaw lang niya ng ganun. Pero, yung titingin ka lang, magpakopya, okay lang sa kanya. Ngayon, naalala ko, tinuro ko sa mga kabataan nun, na kapag ako nasa eskwelahan tayo, patunayan natin, tayo kasi ng eskwelahan, patunayan natin na manandigan tayo, na kapag Kristiyano, ganito dapat. Di ba?
Kaya ngayon, dahil nanindigan ako na gano'n, ang score ko 36, 1 to 80. Di ba? Kaya nanindigan ako sa kung tama. Pero hindi pa din natatapos mga kapatid ng kwento. Dahil doon, nanindigan ako sa kung tama. Sabi ko, di ako mangungopya. Kasi kaya lang po nakaperm yung ibang mga klase, 67, 63. Yung isang hindi pumapasok, mas mataas pa sa akin, di ba? Paano hindi ka manlulumo, di ba? So makikita mo, ako po ang pinakamababa. Honestly, ako po ang pinakamababa sa buong namin, 36, pero mo 1 to 80, 36 ka, di ka bumawat sa kalahati. Ano, score mo, 3, di ba? Pero mga kapatid, ang nangyari dito mga kapatid, pag uwi ko sa bahay, kinat ako ng teacher ko, sabi ng teacher ko sa akin, anak, nalulungkot ka ako, napakababa ng score mo. And then ngayon, sabi ko naman, sinabi ko talaga totoo. Ano po kasi, ginawa ko na po yung best ko, yun na po talaga kaya kong gawin para sa inyo. Sa exam yun. Sinabi ko po talaga totoo. Ngayon, dahil sinabi kong ganon, ang sabi niya, sige Eka, dahil yung lagi, kasi ang sabi niya sa akin, yung eyes ko Eka, laging nasa iyo. Pinagmamasdan niya pala ako. Huwag kayong mag-alala, lalaki to. Ang nangyari, ako pa, tinitingnan niya pala, kilala niya kung sino talaga yung totoong nag-aaral sa klase niya. Kasi di ako nangongopy eh. Kaya napapansin niya. Lagi niya ang tinitingnan. Sabi, anak, nalungkot na ako, mababa yung score mo. Kasi sa totoo lang mga kapatid, hindi na sa pagmamayabang ang Diyos pinagmamayabang ko. Active po talaga ako sa eskwelahan. Kasi po ang goal ko, maging cum laude. Kaya cum laude ka, praise God. Ang plano ko talaga, at mabigyan talaga ng, kumbaga, makakuha ko yung word, yung cum laude sa pangalan. Kaya po, ayun, talagang ganon. Tapos sabi ng teacher sa akin, sige ka, dahil naman mabait ka, o ano ka, ako na bahala sa grade mo. Diba? Gumanon, ibig sabihin ng pasado. Amen mo ba? Umasa ka na, napatunayan mo pang Kristiyano ka. Amen. Kaya mga kapatid, palakpan mo na rin ang Panginoon. Yung mga experience na binibigay sa atin ng Diyos na magre-reveal kung sino talaga tayo bilang Kristiyano. Hindi porket ginagawa ng iba, gawin na rin natin. Normal lang naman to, ginagawa ng marami, magawa na nga. Pero makikita natin dito yung paninindigan ng tatlo. Si Shadrach, Meshach at Abednego. Panindigan sila kung ano yung sinasabi ng ating Diyos. Amen. At ang pinaka-punchline mga kapatid, kinabukasan na exam, kahapon lang. Nag-exam kami, alam niyo kung ano yung score ko? Ako ang pinakamataas sa kanila. Yeah. CDI. Pag sinabi mo natin, alam niyo po, ang isa sa mga major subject po natin yung CDI, Crime Detection and Investigation, Fundamental. So, ibig sabihin, paano mo masasabing may sira ulo ng isang tao? Di ba? Kaya pag kinakausap mo ako, mag-ingat-ingat ka na. Di ba? So, sa pagkasilita pa lang po kasi, malalaman daw natin na may ang tao. Di ba? Nagsisinungaling siya, ganto-ganto. Then, mga kapatid, purihin ng Diyos dahil ako ang pinakamataas sa kanila, purihin ng Diyos. Di ba? Sabi ko, Lord, iba ka talaga nga ako eh. Iba ka talaga. Pero sabi ko, Lord, di ko talaga ako magagawa ito kundi dahil sa'yo. Sabi ng isang mga klase, sabi ko, talaga ikaw walang makakatalo kay Vince. Sabi ko, ganun, purihin ka ako ng Diyos. Kasi ang ginagawa ko po sa kanila, tuwing may exam, kami pong lahat, nagre-review po kami lahat. Talagang review, puyat. Ang ginawa ko po, nagbasa ako, tsaka ako natulog, di ba? Ganun ang ginawa ko. Sabi ko, bahala ka na ako rin, pinagkatiwala ako na tumawa sa'yo. Kasi sobrang puwet na puwet po talaga ako ng mga nagdaang linggo na yun sa exam. Talagang, nakita ko naman mga kapatid sa pagdaan ng exam na nakita ko kasama ko talagang Diyos eh. Kaya nga mga kapatid, through our experience, because of God will teach us through our experience. At hindi lang ikaw ang tuturuan ng Diyos, pati yung mga kasama mo. Amen po ba? Mike, sabi po dito, sa sumunod na verse, ito, dahil sa maigpit ang utos ng hari na panindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantala, naagapos pa rin na bumaksak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukadnezar at tinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan. Sagot nila. Sabi dito, lumapit, bakit apat ang nakikita ko walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng mga Diyos. Kasi po, bakit maliit na letter D yung Diyos ang ginamit dyan? Kasi po, ang paniniwala ni Nebukadnezar, naniniwala po sa maraming Diyos. Di ba, mga Diyos-Diyosan.
Ngayon, kaya pumaliit na di yung ginamit dyan. Kasi po akala niya, Diyos-Diyosan yung tumulong doon sa mga ano niya. Ngayon, ang nangyari, pinalaya at tinaas sa tungkulin sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Sabi pa dito, sunod. Lumapit si Hari Nebukadnezar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at nali kayo rito, Shadrach, Meshach, at Abednego. Mga lingkod ng kataas-taas ang tinan nyo, naging malaking di. Di ba? Kataas-taas ang Diyos. Lumabas nga silang tatlo mula sa pugon. Makikita natin dito na pag may paninindigan ka, sasamahan ka talaga ng Diyos. Amen po ba? At napakabuti po ng ating Diyos kasi wala pang pinabayaan ng Diyos sa atin. Di ba? And makikita po natin dito na kung ikaw, ihahagis ka sa malaking pugon, ba't di ka, baka mahihi ka sa short, di ba? Sobrang kainit, mamamatay ka, di ba? Pero makikita natin dito mga kapatid, sinamahan siya ng Diyos. Amen po ba? Sinamahan sila ng Diyos. Kaya mga kapatid, ano man ang pinagdaranasan natin, ano man ang nararanasan natin, saan man tayo dali ng Panginoon, manindigan tayo sa kung ano sinasabi ng Diyos sa atin. Because God has a reason. Amen po. Wala, sunod. Sabi po dito, sometimes we look those kind of problem or experience in a bad way. Kaya minsan, dumarating sa atin yung ganitong tanong. Sabay-sabay. Naranasan po ba natin itanong yan? Naranasan natin itanong yan? Di ba? Amen po ba? Naranasan natin itanong yung mga bagay na yan. Sa tingin nyo, bakit kaya umaabot tayo sa ganitong katanungan? Isa lang po, based sa aming experience. Bakit? We don't read Word of God. Kasi sa Word of God, doon nakatulat lahat ng rason kung bakit mo nararanasan yung mga bagay na yun. Amen po ba? Sabi pa dito, nakasulat doon sa salita ng Diyos na palalakasin ka niya, na hindi ka niya iiwan, na walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng ating Diyos. Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo nabasa yung word na yun. Kaya nangyari sa iyo, nagtanong ka kung may Diyos, bakit ganito ang nararanasan ko? Bakit? Minsan kasi umaasa na lang tayo tuwing linggo. Mga kapatid, mabubuhay ka ba kung isang araw walang kakain? Hindi. Ang pagkain araw-araw. Kaya mga kapatid, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kasi po yung tanong na kung totoo ang Diyos, bakit ganito yung nararanasan ko? Yun po ay mga tanong ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Kaya po lagi nating sa buhay natin, nabasahin natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? And isa po dito, sabi nga po sa Job, sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko ito sa aking puso. Pinapahalagan ko ang mga salita niya ng higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Grabe, pinahihigitan. Ilang beses ako kumakain sa araw-araw? 3. Ang sabi ni Job, higit pa sa pang-araw-araw, talagang pinag-aaralan niya salita ng Diyos, higit pa sa pagkain niya araw-araw. Kaya naman pala, even ano man ang dumating na problema kay Job, namatay ang kanyang anak, nagkaroon siya ng pigsa, namatay lahat ng kanyang mga hayop, bumagsak lahat ng kabuhayan niya, nanatili siyang naglilingkod at hindi niya sinumpa ang Diyos. Bakit? Iningatan niya kasi yung salita ng Diyos sa kanyang puso. At nananampalataya siya na buhay yung Diyos na nagsalita nun. Ganun mga kapatid, kung meron tayo narinig na salita ng Diyos, panampalatayaan natin dahil buhay yung Diyos na nagsalita nun at tutok pa rin ngayon sa ating mga buhay. And isa sa mga bagay kung bakit ganun ang nangyayari, sabi dito, prayer and the Word of God is the backbone of a Christian. Amen po ba? Kung hindi ka nagdadasal, hindi mo kinakausap ang Diyos mo, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, parang ang inalisan ng backbone. Alam niyo ba yung backbone? Yung tawag spinal cord. Ang spinal cord po kasi napakahalaga niyan. May mabali lang pong isa dyan, hindi ka na makakatayo. Di ba? May mabali lang, may madislocate lang na isa dyan, hindi ka na makakatayo. Pero mga kapatid, lagi po nating alalahanin na ang pagdadasal sa Panginoon at ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay nagpapatunay na sa Diyos ka lang nagtitiwala. Amen po ba? Kaya ka nga nagdadasal kasi hindi mo kaya. Mas kaya ng kinakausap mo, kaya ka lumalapit sa Kanya. At kaya ka nagbabasa ng Bible. Bakit? Nanghihina ka. Ngayon, nung nagbasa ka ng Bible, lumakas ka. Dahil sa ating sarili, hindi. Dahil sa Diyos talaga. Lahat ng bagay. Lumakas, humina, ano man ang mangyari sa atin, lahat ay dahil sa Diyos. Amen po ba? Ngayon, God is a God of reason. That's why we need to know the reason why. Why we serve God.
Ngayon, alam na natin yung rason. Bakit ba naranasan natin yung mga bagay, problema, experience? Ngayon, alamin naman natin kung ano ang rason bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Amen po. Sabi po dito, why we serve Him. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Ang sabi po dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat bilhin na kayo ng isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan, upang maparangalan ang Diyos. Ibig sabihin, kaya pala tayo naglilingkod kasi hindi naman natin pag-aari yung katawan natin, kaya ipagamit natin dun sa may-ari. Amen po ba? Hindi natin pag-aari yung buong buhay natin, kaya yung buhay natin ipagamit natin doon sa may gumawa sa atin, sa lumalang sa atin. At isa mga kapatid dito, isa sa kung bakit ka nakapaglilingkod sa Panginoon, hindi naman dahil na sinabi ng tao na maglingkod ka sa Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, dahil mahal mo ang Diyos. Amen po ba? Sa paanong paraan? Meron nga po meron po akong isang taong idol na idol. Meron pong idol na isang tao. Kilala mo na kung sino ka. Diba? Etong tao na ito mga kapatid, napakalayang pinanggagalingan, uuwi, maglilingkod, mag-serve lang sa Panginoon. Sabi ko, bro, paano ba ako nagagawa yung mga bagay na yan? Sabi ko gano'n sa kanya. Ang sabi niya, pag kasi mahal mo, pupuntahan mo. Yun yung tumatak sa isip ko, kaya pala ako gano'n siya maglingkod sa Panginoon. Biriin mo mga kapatid, pagka tuwing linggo, aalis kami. Magtuturo kami ng tiga agad, tapos punta kami ng Kabay, uuwi. Siya uuwi ba sipon? Sabi ko, bakit kaya niya ako nagagawa? May pamilya siya. May binubuhay siya, may anak siya. Sabi ko, grabe ka ako, mahal na mahal ka ako niya. Sabi ko, kaya pala tayo nakapaglilingkod sa Diyos, hindi dahil inutos ni Pastor, diba? Kundi dahil mahal natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen po ba? At lagi niyo tatandaan mga kapatid, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, nakikita niya yan. Sunod, madaliin na po natin at inaantok na po ang bawat isa. We worship Him. Bakit ba tayo naglilingkod at bakit ba tayo nagpupuri sa Panginoon? Isa lang ang sagot, to glorify God. At isa pa dito, alam niyo po ba na kahit nagpupuri tayo sa Panginoon, sabi sa Mateo, nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanila ang nag-alinlangan. Pwede pa lang nakataas ang kamay mo sa Panginoon, pero nag-aalinlangan ka sa Diyos. Tama po ba? Pwedeng sumasamba ka sa Diyos, pwedeng sumasagot ka ng Amen. Pag sinabi ng pastor, pinagpala ka na, pwedeng sumasagot kang amen, pero hindi, nagdadoubt ka sa sarili mo, totoo kaya yun? Sino po nakaranas na magtanong sa sarili, totoo kaya yung sinasabi ni pastor, totoo kaya yung salita ng Diyos? Diba? Bakit nga ba? Pwede pa lang sumasamba tayo sa Diyos, pero nag-aalinlangan tayo sa Diyos. Pwede nakataas ang ating kamay, sumasay, tumatanong, lumulundag, gumugulong, diba? Nagtatumbling. Pero, sa kabila na nagdududa pala tayo sa Diyos. Diba? Kaya mga kapatid, isa sa mga tanong ko, bakit ka umaawit? Bakit ka nandito? Bakit ka tumutugtog? Bakit ka pumapalo? Bakit ka nagpipindot? Bakit mo ginagawa yan para sa Panginoon? Isa lang ang sagot, dahil mahal mo ang Diyos. Amen? At para purihin ang Diyos. Kaya nga pumapasok minsan yung doubt, yung nasabi po natin kanina. Sunod. Because we love God, di ba? So, sunod po dito is sumobra, di ba? Bakit nga ba tayo nagbibigay sa Diyos? Di ba? Bakit tayo nagbibigay sa Diyos? Isa sa mga dahilan, mahal natin ang Diyos, kaya tayo nagbibigay. Di ba, napag-aralan natin yung nakaraan, kailangan pa ba natin magbigay? Di ba, nakalagay naman doon, tayo ay nakaano tayo sa Abrahamic. Di ba, sa Abrahamic, so kaya kailangan natin magbigay sa Diyos. And, punta tayo sa practical. Alam na natin yung bakit tayo nagbibigay. Punta tayo sa practical. Kaya tayo nagmamahal sa Diyos. Bakit? Mahal natin ang Diyos at higit sa lahat, God doesn't need anything we have. Hindi kailangan ng Diyos ang meron tayo. Alam niyo kung ano ang kailangan natin, kung ano ang kailangan na... Wait lang, nabubulol ako. So, alam niyo mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos ang anumang meron tayo. Alam niyo, lahat ng meron tayo, tayo rin na may pangangailangan eh. Bakit? Kung hindi tayo magbibigay, sino magbabayad ng kuryente? Tama? Practical. Diba? Kung hindi tayo magbibigay sa Panginoon, sino magbabayad ng mga ginagamit nating aircon? Diba? Ngayon, dati, nakaganon ka. Ngayon, nakaganon ka na sa sobrang lamig. Diba? Diba? Paano natin magpapagawa yung mga bagay na nakita na kung hindi tayo magbibigay sa Diyos? Tama mo ba? Tayo din ang nagkukonsumo kasi nga walang kailangan ng Diyos sa atin lahat. Eh, tayo rin ang nakakailangan, di ba? Tayo din ang
nakaka-gain. Tayo din ang nakikinabang. Amen, di ba? Tayo lang nakikinabang ng mga bagay na binibigay natin. Di ba? And isa pa dito mga kapatid, kung di tayo nagbibigay sa Panginoon, baka pinuturan na tayo ng miralyo ng kuryente. Di ba? Pero purihin ang Diyos dahil nagbibigay at mahal ng mga tigabubulong malaki ang Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi naman ito usapang pera. Usapan dito pagmamahal sa Diyos. Amen. Ngayon, ang tanong, dito na po ako magtatapos. Sa wakas. Ayan. Pinarinig ko sa wakas. Hindi nagsalit sa wakas. Joke lang. Eto, bakit nga ba natin mahal ang Diyos? Bakit? Diba? Mahal niya yan. Amen, Nana Mele. 1 John 4:19. We love Him because He first loved us. Ayan mo ba? Kasi kung ang Diyos titingin lang sa pagmamahal natin, ang tanong, araw-araw ba mahal natin ang Diyos? Minsan hindi. Tama. Minsan hindi. Yan ang totoo ron minsan. Hindi. Tama po ba? Araw-araw ba natin inuuna ang Diyos? Minsan hindi. Diba? Pagka nga lang minsan, kailangan natin, tsaka lang tayo lumalapit sa Diyos. Tama? Araw-araw ba natin mahal ang Diyos? Minsan hindi talaga. Tama po? Because we have an emotion. Diba? Pero dapat pala, na kahit ano tayo nararamdaman, patuloy na niraramdam natin yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sabi pa dito, we love Him because He first loved us. Ibig sabihin po nito, kasi ang kung Diyos, magtitiwala lang sa pagmamahal natin dahil mahal natin siya, masasaktan ng Diyos. Kasi nga, hindi naman araw-araw mahal natin siya. Pero ang Diyos na ang gumawa ng paraan para mahalin natin siya. Kasi tayo ang una niyang minahal. Amen po ba? Mahal natin ang Diyos dahil minahal tayo ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang may gagagawan. Wala tayong magagawan sa sarili natin. Diba? Kasi wala naman tayong kakayahan. Ngayon, huli na to. Ito na, huli na to. Kaya din tayo nakapagmamahal sa kapwa natin. Bakit? Mahal natin yan siyang Diyos. Diba? Kaya natin namamahal yung kapwa at yung mga taong nasa paligid natin. Kahit na nakakasora minsan, minamahal natin. Bakit? Ganon din naman tayo sa paningin ng Diyos, pero kinahabagan tayo ng Diyos at minahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, patuloy nating mahalin ng Diyos dahil sa pagmamahal niyang pinarana sa atin. Amen po ba? Kaya po, doon, magtatapos na po tayo at patuloy po tayong tumayo at patuloy po tayo lumapit sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Awitin niya po natin ang ating Diyos. Awitin nga po natin ang ating Diyos sa mga oras na ito. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal kung bakit namin nagagawang mga bagay na ginagawa namin dahil sa pagmamahal mo sa amin, O Diyos. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong grasya, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Purihin ka namin aming Diyos. Sa Himala
pinaglilingkuran at bakit pinasasalamatan. Sabay-sabay tayo, nais ko. Nais ko. Hindi dahil sa pagpapala, nais ko purihin ka. Hindi dahil sa himala, nais ko ibigin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw, mahal kita, O Diyos, wala. Kaya tayo nakapaglilingkod sa Diyos, kundi dahil mahal tayo ng Diyos at dahil mahal natin siya. Nais ko hawitan ka, hindi dahil sa pagpapala, nais ko purihin ka. Hindi dahil sa himala, nais ko dahil sa ikaw ay ikaw, mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Purihin ka aming Diyos. Salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal, Panginoon. Salamat sa biyaya. Salamat sa pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa lakas. Sa mga bagay na pinagkakalaw mo sa amin, sa lakas, sa pagmamahal mo sa amin, kung bakit namin nagagawa ang mga bagay na ito ay dahil sa iyo, O Diyos. Hindi dahil sa aming sarili, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy na hindi ka namin pupurihin dahil sa pagpapala. Hindi ka namin pupurihin dahil sa himala, kundi pupurihin ka namin dahil ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Lord, patuloy ka namin pinupuri, sinasamba, pinapupurihan at pinasasalamatan sa iyong parangal at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen, mga aming Diyos.